Sa gitna ng pagtugis kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy, isinapubliko ng Philippine National Police sa mga nadiskubring lihim na lagusan ng KOJC compound. At ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, hamon ito ngayon lalo't hindi biro ang lawak at disenyo ng struktura nito. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Sa gitna ng patuloy na paghanap ng mga otoridad kay KOJC leader Apollo Kibuloy, nadiskubre ang isang secret door sa mismong katedral sa compound. Sa ibinahaging video ng PNP sa kanilang operasyon, kung tutumbukin ang sekretong daan mula sa katedral ay tatambad sa iyo ang kwartong ito. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, ito ang mismong kwarto ni Kibuloy. Aminado si Abalos na nahihirapan sila sa paghanap kay Kibuloy dahil sa komplikadong pagkakagawa ng mga istruktura sa compound ng KOJC. Anya, nakakalito sa loob dahil sa maraming pasikot-sikot dito. Ipiniliwanag din niya ang laki ng lugar na hamon para sa kanilang paghanap. Ito'y lalot na sa 30 ektarya ang lawak nito at maraming gusaling nakatayo. Dahil dito, kinukuha na nila sa engineering office ng Davao City ang naging plano sa pagkakagawa ng istruktura sa loob ng KOJC compound. Kung ito'y nakadeklara o hindi. Kasi kung hindi nakadeklara ito, ano ito? Diba? It's a violation. Ba't hindi nakadeklara? Lahat ng intricate things na ginawa at binuupo doon, no, na pwedeng pagtaguan. So, mabigat po ito, mahirap na challenge. Nakita niyo yung pinagdadaanan ng ating kapulisyan. Bukod dito, ipinakita din ng PNP ang kuha na ito sa isang basement na may kitang hindi pa tapos. Tumambad din sa mga otoridad ang iba pang binubuong istruktura sa labas. Ang naturang mga istruktura hindi pa din tapos, habang may hukay din na makikita. Ayon kay Abalos, kasama to sa kanilang titingnan sa engineering office para ipaliwanag kung para saan ito. Dagdag ng kalihim, iilang kuha lang muna ang kanilang isinapubliko para hindi makaapekto sa kasalukuyang isinasagawang operasyon na pinangungunahan ni PNP Chief Police General Romel Marbil at Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III. Sa tanong kung anong gamit o technology ang kanilang ginagamit para mahanap si Kibuloy, lalo't base sa kanilang intelligence ay nananatili pa rin si Kibuloy sa lugar. As of now, as of the moment, talagang lahat ng classic expertise ay kinuha na namin para tulungan ng ating pulis talagang ma-assess ang sitwasyon at mahanap ang bawat lugar na pwedeng hanapin si Pastor Kibuloy. We've been using government resources and we've even asked private companies to help us who has this technology to find Pastor Kibuloy. Ibinahagi din ang kilimang kinaharap ng mga pulis para mahalugog ang compound ng KOJC. Kasama na dito ang naging girian sa mga KOJC members. Pagdating sa mga isinagawang pagharang sa mga pulis, marahas na kilos protesta, kung saan may mga pagkakataon na kung ano-ano ang binabato sa mga pulis gaya ng monoblock, bottled water at maging mabawong ihi. Kasama na dito ang paggamit ng laser, paglalagay ng barbed wire, live wire. Bukod pa dito, nakakita din ng mga otoridad ng bolo at molotov. Ayon sa DILG, pag-aaralan pa nila kung paano isasampa ang reklamo dito lalo't may basehan nito. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Bajardo, nasa 6 na pong mga pulis ang naitala nilang nasugatan. Pero sa kabila nito, ginagamot din ng PNP ang mga nasugatang mga KOJC member. Patuloy naman binibigyan din ng DILG na hindi pinatitigil ng inilabas na temporary protection order ang paghanap kay Kibuloy sa compound ng KOJC. Kumuha na rin po tayo ng augmentation sa ibang region kasi kailangan din naman pong magpahinga ng mga ibang pulis po natin na deploy ng first 1 to 3 days ago na talagang napasabak during the height ng violent rally ng KOJC. So maraming nasugatan, maraming na ospital, so kailangan magpalit po. So yung contingent po ng AFP is just there to provide augmentation. Anya, ang mga tauhan mula sa Civil Disturbance Management o CDM ng AFP ay unarmed o wala namang dalang armas. Matapos ang paghahain ng manifestation sa Supreme Court kaugnay sa una ng kautosan nito noong May 28 na inililipat lahat ng kasong may kaugnayan kay Kibuloy sa Quezon City. Ngayong araw ay maghahain ng DILG ng certiorari sa Cagayan de Oro para questionin ang inilabas na temporary protection order ng isang korte sa Davao. Habang balik normal na ang sitwasyon sa Davao, nadadaanan na muli ang mga daan na una ng binarikadahan ng mga truck at maging crane ng mga miyembro ng KOJC. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.